Demon Emperor Chapter 474 ang nakaraan naglalaban si Choppa, at Huangpo buwang binungangahan at piniga-piga si Choppa. Nagpapatuloy. Nag-aalala na yung mga rebelding kasama ni Choppa dahil binubugbog na siya ni Huangpo Buang. Samantala, yung panig ng mga gobyerno ay natutuwa sila sa pinapakita ni Huangpo Buang. Wala nang natira sa katawan ni Choppa dahil nginat-ngat na to ni Huangpo Buang. Muntikan ko nang makalimutan. Buhay pa pala si Choppa at nasa itaas lang pala siya. Mayroong ka pa palang ganyan. Napagamit na ng Sharingan eye technique si Choppa, nakagaya kay Obito Uchiha. Napakabilis mo, sigurado ako dyan. Para kang kidlat. Kinomplement naman ni Huangpo Buang ang bilis ni Choppa. At pinakita niya rin ang bilis niya, nasa harap na siya ni Choppa. Pero mas mabilis ka ba sa akin? Nabigla na lang si Choppa dahil nakadikit na si Huangpo Buang sa kanya na hindi niya namamalayan. Hindi na hinintay ni Huangpo Buang na magsalita si Choppa at agad niya itong inatake. Ginamit na naman ni Choppa ang eye technique para makaligtas siya sa pag-atake. Putang ina, napakabilis ng kalabaw na to kahit malaki siya. Nadikitan na naman siya ni Huangpo Buang sa likod. Napatunganga na lang siya at hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nagsalpukan na naman sila ulit, kaliwat ka ng atake. Pero nadidihado si Choppa. Napapaatras siya dahil malaki ang kalaban niya. Kung baga sa boxing, lightweight versus heavyweight, kaya lugi talaga si Choppa sa kanya. Naka full armor din si Huangpo Buang, samantalang si Choppa, isang kamay lang. Sinubukang kagatin ni Huangpo Buang ang ulo ni Choppa, sa kasamaang palad nakailag ito. Naiinis na si Choppa dahil hindi na siya makatama ng isa. Hindi ito ang estilo niya. Nahabol niya pa rin ako kahit ginagamit ko na ang Kamui Sharingan. Parang hindi ata ako nakapag-exercise kaninang umaga. At hindi ko napagsanayan ang mata ko na nakadilat sa 24 hours. Hindi pa rin siya tinatantanan ni Huangpo Buang. Ito na bang pinakamabilis mong galaw? Tumakbo ulit si Choppa at ginamit niya ang kanyang otot na kakayahan. Wala namang kamalay-malay si Huangpo Buang at sinundan niya ito para hindi makatakas. Hindi niya namalayan habang sinusundan niya si Choppa, marami na pala siyang naamoy na utot. Kaya nahilo siya dahil sa baho nito. At hindi pinalagpas ni Choppa ang pagkakataon. Agad itong inatake si Huangpo Buang. Habang ito ay nahihilo pa dahil sa utot. Pagkakataon ko na to. At pinuruhan niya sa dibdib si Huangpo Buang ng pagkalakas-lakas na suntok niya. At tumilapon si Huangpo Buang palayo sa kanya. Pero hindi inaasahan na napigilan ni Huangpo Buang ang kanyang pagbagsak ulit sa dalawang bundok. Naisip niya siguro na malaking agriculture ang masisira niya, mga pananim ng mga magsasaka. Choppa, yan lang ba ang kaya mong ibigay? Pagkatapos mo kong mahuling lasing? Parang tapik lang yun ah. Nabigla si Choppa sa naging resulta kasi nilabas niya na doon ang lahat ng lakas niya. Putang ina, napakakunat niya. Kinakabahan na siya. Nagkaroon muna sila ng panandaliang stand-up habang iniisip ng bawat isa sa kanila kung anong magandang gagawin. Nagkaroon ng konting katahimikan. At sa malayo, may dalawang nanunood sa kanila. Hindi ko alam kung sinong dalawang ungas na to. Nararamdaman ko ang presensya ni Huangpo Buang na parang ipinanganak ulit. Pero hindi ko akalain na pagsasanayan niya ang siyam na dragon porsilanang katawan. Walang magawa si Choppa sa kanya. Kapag nagtuloy-tuloy to, mananalo talaga ang pamahalaan.
Kung alam lang natin na ganitong mangyayari, di sana kanina pa natin tinulungan ng luloklan. Pero ngayon, si Huang Puguang hindi na mapigilan ng pagwawala. At ito ang magpapahirap sa atin laban sa kanya. Sa mundong ito, si Gu Santos lang ang may kakayahang labanan siya. Pero mula nung hinabol niya si Chupa, ang asungot na yan ay hindi na nakabalik. Siguro chinupa na at tinapos na siya. Alam kong matibay ang batang yon, pero isip bata pa rin siya. Ang loko-lokong si Chupa, kahit mahina siya, malaki ang kalamangan niya. Kayang-kaya niyang patayin at gumamit ng ibang paraan. Kung wala si Gu Santos, paano natin tatalunin si Huang Pubuang? Nasira na ang mga plano ng kamahalan. Huwag kang pakasigurado, mayroon pa tayong dalawang kasama. At yung dalawang ungas ay sabay na bigla dahil sa sinabi ni maskaradong bandido. Sino sila? Ang kamahalang emperador. Ang 5 banal na dragon ay totoo. Hindi chismis lang. At mayroon pang 2 dalubhasa sa buluwagan ng imperyo. Nakatalaga sila para sa pagbabantay kay Gu Santos. Pero sa nakikita ko, mapapalaban sila sa 9 na dragon or sila ng katawan. Normal lang na hindi niyo sila kilala dahil mahiyain sila. Hindi sila basta-basta lumalabas ng bahay. At mga bagong empleyado lang kayo. Mga matatandang best friend ko sila. Close kami sa isa't isa. Sabay kami naliligo, kumakain, natutulog at nagpatuli. At mas karapat dapat silang tawagin na banal na dragon. At nagpatuloy ulit ang laban ng dalawang magkatunggali. Huang Pubuang, apakan ko ang mga matatanda mong buto. Atake na si Chupa. Goma no! Gigantic Stomp! Nagpakawala na si Chupa ng isang napakalaking atake na tinatawag na Sorin Kiliglig. Kasing laki ito ng 3rd gear Gigantic Stomp ni Luffy. Walang magawa si Huang Pubuang kundi tumunganga lang at babagsak na to sa pagmumuka niya. Kakayanin ko kaya to? Masyadong malaki. Ayun na nga, sinalo na nga ni Huang Pubuang ang bumabagsak na malaking paa. Gamit ang muka niya kasama na dila. Napakalakas ng pagsabog na nangyari. Kasing lakas ng atomic bomb ng Hiroshima, Nagasaki. Noong August 6 to 9, 1945, At dito nagtatapos ang chapter 474. Maraming salamat sa panonood.